Kaya sinasabi ko sa mga pulis natin, leadership style ko kasi is mentoring, mentoring leadership, di ba? Tapos sa mga kababayan naman natin, servant leadership, lahat naman yan natututunan sa graduate school, di ba? So bridging leadership, tayo mag-reach out sa mga kababayan natin kasi ang mukha ng gobyerno, tayo ang frontliner dyan Sabi ko sa kanila, galingan ninyo, mag-aaral tayo lagi, di ba? Kasi ang hirap maging pulis, hirap, di ba? Sa pagpupulis, nasasabihan ka na kahit wala kang ginawa. Bakit? Boss, saan ba dito yung Recto Avenue, di ba? Hindi mo naman pa pwedeng sabihin na, pasensya na ako kayo, hindi ako taga dito Di ba? O, sabihin nung grabe naman yung pulis na yun, may Recto Avenue yan Sabi niya, tanga-tanga naman ng pulis na yun. Hindi mo nasabihan ka ng tanga, wala ka namang ginawang masama. Di ba? O, ganun ba? So, simple lang ang magpupulis. Simple lang. Kaya sabi ko kanina, sa flag racing, ayusin pamilya. Pag maayos sa pamilya, focus ka sa trabaho mo. Diba? Ang nangyayari kasi, nung araw, yung mga nauna sa atin, pag mag-pulis, yayaman ka. Yayaman ka, hindi. Ito to. Maliban lang, nakapag-asawa ka na mayaman, halimbawa, tulad ko. Di ba? Ganun ba? Or, nagninegosyo ka din, di ba? So, minsan kasi, yung sa finances ba, doon nagkakatuloy. Tapos sabi ko, huwag kayo mag-vision, hindi kaya ng sweldo nyo. Di ba? Yung mga ganun, madali lang naman Madali lang naman Di ba? Ang sarap magpulis. Ang sarap. Di ba? Align na po kami lagi sa guidance, instruction ng ating SILG, ng ating Chief PNP at ng ating Mayor. Yun lang po, ano po yung marching orders nila kasi yun naman po di ba? Kung gagawa kami ng programa na sarili namin, mag-align na lang kami doon kasi yun ang tama Diba? Yun ang tama So, siguro strengthen, enhance pa namin, mag-innovate kami, pero ang end goal or objective, yun pa rin. Integrity monitoring ating Chief PNP, yung moral and welfare ng mga tao natin kasi pagka mataas po ang moral ng tao natin, yung level of productivity mas mataas po kasi. So, ako po, hindi po ako yung commander na mag-uutos lang. Kasama tayo sa trabaho, sasama ako sa inyo. Pero ang PCP naman po, ngayon kasi may mga programa naman for PNP 911. So ang gagawin po natin, din sa taas ng presyo ng gasolina, yung mga mobile natin nakalagay na sa mga fixed visibility points, nandun, pero magpapatrolya yung mga tao natin, motorcycle at beat. Ganun po, maglalakad talaga. Yun ang naman po ano doon. Kasi ang kahit naman po sa lahat police organization sa mundo, police presence would somehow create a feeling of fear on the part of would-be perpetrators and feeling of security on the part of law-abiding citizens. Basic naman po yun Patrol, di ba? So, kung ang police po natin, patrol beat, naglalakad, gano'n, tapos yung hindi po makaya ng isi-sector po ba, motorsiklo hanggang sa maging mobile na. Kaya, sa Quezon City po nung araw, meron, yun nga yung pinasabi ko po sa inyo kanina, yung mga places of convergence. Diba? Dapat walang nangyayari kami sa mga yan. In full public view. Diba? So pag nangyayari sa mga aming tao, di lang doon sa walang masyadong tao. Diba? So marami naman na palang nagbago dito na nung araw, grabe kami nung araw. Diba? Kahit sa kalsada, sa sasakyan. Diba? Diba? Yung mga tutok kalawit, akbay nung araw. Diba? Dura-dura, laglag barya, kung ano pa. So wala na masyado ngayon kasi ang ngayon sa cellphone namin minsan yung mga scam no? Wala na masyadong contact sa sa ating mga kababayan. So makaasa po kayo na mas lalo pang maramdaman ng mga kababayan natin ang serbisyo ng Philippine National Police, lalo na po ang ating Manila Police District. Hindi po ako yung commander na mag-uutos lang. Kasama tayo sa trabaho, sasama ako sa inyo. So, lagi naman kasing, 1:750 ang police to population ratio natin, kulang tayo ng 2,300. Dito sa Manila? Opo, dito sa Manila. Ang ideal strike po natin is 7,100. Pero may negative variance po tayo na 2,000 plus. So, kulang na kulang. Pero hindi talaga magsasakto yan. Magmula ng 20 pa kami ngayon, laging kulang. Kasi tumataas din ang population. Pero maganda po kasi doon, continuous naman po ang recruitment ng Philippine National Police. So, tuloy-tuloy, pero dumadami naman ang tao. So, sige lang, at least wala na yung kagaya ng mga dati na maraming lubog-lubog. Ngayon, wala po yun. Wala po.
Sir, very historic ang MPT sa mga achievements. Ano bang masasabi niyo, sir, sa mga mensahe niyo dun sa mga abusadong pulis? Sabi ko, I'll throw the book on you eh. Di ba? Bugado naman ako kahit papaano siguro alam ko pa